Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang focus ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, nakita ko kung paano ang maliliit na pagbabago sa ating kinakain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalidad ng buhay. Sa unang tingin, ang karamihan sa mga tinapay ay tila ligtas, pamilyar, nakakaginhawa at maging malusog. Gayunpaman, may mga uri ng tinapay na maaaring lihim na magdulot ng pamamaga, inflammation, makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga binti at sa kalaunan gawing mas mahirap ang paglalakad. Ito ay maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng pagkahulog na patuloy na nangungunang sanhi ng kamatayang nauugnay sa pinsala para sa mga taong higit sa 85 taong gulang. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Ang artikulong ito ay magbibigay sa inyo ng isang kumpleto at madaling maunawaang gabay upang matulungan kayong gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Malalaman ninyo ang tungkol sa 3 uri ng tinapay na dapat ninyong kainin araw-araw upang ipagtanggol ang inyong lakas, palakasin ang inyong puso at patalasin ang inyong isipan. Pati na rin ang 3 uri ng tinapay na dapat ninyong iwasan kung nais ninyong mapanatili ang inyong katinuan ng isip at katatagan. Siguraduhin ninyong sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa isang tinapay na maaaring lihim na nagpapahina sa inyong panloob na lakas habang mukhang malusog sa panlabas. 3 uri ng tinapay na dapat kainin araw-araw ng mga nakatatanda. Una, tinapay na gawa sa 100% buong butil whole grains, ang tinapay na nagpapalakas sa iyo mula sa loob habang tayo ay pumapasok sa mga huling yugto ng buhay. Ang layunin ng pagkaing ating kinakain ay higit pa sa pagpuno lamang ng isang plato. Ito ay nagiging isang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Sa lahat ng mga pagpipilian sa mga istante ng grocery store, isa ang namumukod-tangi bilang isang tahimik ngunit maaasahang kaalyado ang tinapay na gawa sa 100% buong butil. Hindi ito gumagawa ng mga mapagpanggap na pahayag o gumagamit ng magarbong pakete. Sa halip, naglalaman ito ng patuloy na lakas upang magpalakas at magtanggol sa bawat hiwa. Ang tunay na 100% whole grain na tinapay ay nilikha mula sa kumpletong butil ng kernel ang bran, darak, germ at endosperm. Ito ay hindi tulad ng pinong puting tinapay o ng mga mapanlinlang na anunsyadong multigrain na tinapay na nag-aalok ng mas maraming ilusyon kaysa sa sustansya. Mahalaga ito dahil ang mga bitamina, mineral at antioxidant na pinakakailangan ng tumatandang katawan ay matatagpuan sa 3 bahaging iyon. Maaaring ikagulat ninyong malaman na ang regular na pagkain ng maling uri ng tinapay ay maaaring unti-unting magpahina sa inyong katawan, magdulot ng mga problema sa asukal sa dugo, blood sugar, magpabilis ng pagtanda ng inyong utak at maging sanhi ng paghina ng inyong paggalaw, partikular na ang lakas at katatagan ng inyong mga binti. Hindi po ito haka-haka lamang. Ito ay suportado ng maraming siyentipikong pananaliksik na marami sa mga ito
ay nailathala sa mga journal na nakatuon sa pagtanda at sinubaybayan ang libu-libong mga senior citizen sa loob ng maraming taon. Sa pagpili ng 100% whole grain na tinapay, ang bawat hiwa ay nagiging isang mekanismo para sa paghahatid ng enerhiya na dumadaloy ng maayos at sumusuporta sa pabago-bagong ritmo ng katawan sa halip na magdulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak. Ang ganitong uri ng tinapay ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng mga nakatatanda. Ang fiber mula sa buong butil ay tumutulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo na iniiwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba na kadalasang nagdudulot ng pagkapagod, kalituhan ng isip, mental fog, at maging ng mga pagkahulog na nauugnay sa pagkahilo. Itinataguyod nito ang isang malusog na bituka gut na ngayon ay malakas na nauugnay sa ating immunity mood at maging sa paggana ng utak. Tumutulong din ito sa panunaw na bumabagal habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Puno ng mga mineral tulad ng potassium at magnesium na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang whole grain na tinapay ay isang tahimik na tagapagtanggol ng puso. Sagana ito sa mga bitamina B na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga nerbiyos, antas ng enerhiya at paggana ng utak. Ang mga sustansyang ito ay napakahalaga para sa isip na nag-iimbak ng mga dekada ng karunungan sa mga kamay na nagpapanatili ng inyong kalayaan at sa mga binti na nagdadala sa inyo sa inyong mga paglalakbay. Madalas ang mga taong higit sa iksintima ay hindi namamalayan na kumakain sila ng tinapay na mukhang kayumanggi ngunit kumikilos na parang puti, tinanggalan ng kaluluwa at idinisenyo para sa mahabang buhay sa istante sa halip na para sa buhay mismo. Dahil dito, ang pagbili ng tinapay na may markang 100% whole grain ay hindi isang rekomendasyon sa dieta. Ito ay isang pagpapatibay na ang bawat pagkain ay mahalaga sa pagpapanatili ng inyong kalusugan. Ang regular na pagkonsumo ng tinapay na ito ay nagpapabuti ng panunaw, nagpapatatag ng katawan, at nagpapabagal sa tahimik na pagsulong ng talamak na pamamaga chronic inflammation, isang hindi napapansing hadlang sa malusog na pagtanda. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na pagpili bilang suporta sa mahabang buhay, katatagan at kalinawan. Gayunpaman, sa kabila ng lakas ng whole grain na tinapay, may isa pang uri ng tinapay na nag-aalok ng isang ganap na naiibang uri ng proteksyon na tumatagos ng malalim sa bituka at lumalabas. Ang tinapay na ito ay mas makalupa, fermented at bahagyang maasim. Ito ba ang kailangan upang mapabuti ang pagsipsip ng sustansya, palakasin ang immunity, at marahil ay mapabuti ang pag-andar ng pag-iisip? Susunod, alamin natin. Pangalawa, tinapay na gawa sa oat bread, ang mahinahong sustansya para sa isip, kalamnan at puso. Sa mga tahimik na sandali ng pagninilay-nilay na madalas nakaakibat ng pagtanda, natutunan natin na ang katatagan ay higit pa sa lakas ng kalamnan o tibay. Ito ay isang regalo na magising araw-araw na may pakiramdam ng balanse, kalinawan ng isip at katatagan ng katawan.
at ang mga bagay na ating kinakain ay may kapangyarihang palakasin o unti-unting pahinain ang regalong iyon. Ang oat bread ay namumukod tangi sa maraming hindi kilalang bayani ng nutrisyon para sa mga senior, hindi dahil ito ay magarbo, kundi dahil sa banayad nitong kakayahang magprotekta, magpagaling at magpanumbalik. Isa sa mga nakakaginhawang desisyon na maaaring gawin ng isang senior ay ang pagpili ng tunay na oat bread na gawa sa buong oats at madalas na hinahaluan ng whole wheat flour. Naglalaman ito ng beta-glucan, isang natutunaw na hibla-soluble fiber na kilala sa dahan-dahang pag-aalis ng labis na kolesterol mula sa daluyan ng dugo na nagpapagaan ng presyon sa isang tumatandang puso at nagpapadali sa daloy ng dugo sa mga ugat na nakaranas ng hirap ng buhay sa loob ng maraming taon. Sa bawat hiwa, ginagawa nitong mas magaan ng kaunti ang tibok ng puso. Gayunpaman, ang mga benepisyo nito ay higit pa sa puso. Ang oat bread na madalas na pinapabagal o pinipilit sa mga huling taon ay isang maaasahang kasama ng sistema ng panunaw. Bukod sa pagpapanatiling regular ng pagdumi, ang nilalaman nitong fiber ay nagpapalusog sa mabubuting bakterya sa bituka na ngayon ay kilala bilang mahalaga para sa immunity, enerhiya at maging sa kalinawan ng isip. Kapag ang bituka ay mahusay na pinakain, nakikinig ang utak at ang focus mood at talas ng isip ay tumataas. Ang oat bread na mataas sa mabagal na naglalabas na carbohydrates ay nagbibigay sa iyo ng isang matatag na tulong sa enerhiya nang hindi ka nakakaramdam ng pagod o nagpapataas ng iyong asukal sa dugo. Ito ay mahalaga para sa tumatandang katawan. Nangangahulugan ito ng mas kumpiyansang paggawa ng iyong mga gawain sa araw-araw nang hindi nag-aalala tungkol sa kawalan ng balanse o biglaang pagkapagod, pati na rin ang mas matatag na mga hakbang at mas kaunting mga yugto ng pagkahilo. Makikita mo kung gaano kalalim na itinataguyod ng simpleng tinapay na ito ang buhay mula sa loob kapag isinama mo ito sa isang natural na mapagkukunan ng protina mula sa halaman at mga mineral tulad ng iron at magnesium. Bukod pa rito, may isa pang elemento na pantay na mahalaga ngunit hindi gaanong naoobserbahan. Ang lambot at init ng oat bread ay umaapela sa mga emosyonal na pangangailangan ng mga nakatatanda. Ipinapaalala nito sa atin na ang kalusugan ay hindi nangangailangan ng paghihigpit kundi ng mas mahusay na mga pagpipilian. Ito ay nagpapakalma, nagbibigay daan at nagpapalusog hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa espiritu. Gayunpaman, mayroong isang katapat kahit na sa nakapagpapalusog na butil na ito, isa na malakas at maasim at mas matanda sa pamamaraan. Ang susunod na tinapay na ito ay nakakamit ng isang kamangha-manghang bagay sa pamamagitan ng oras fermentation at mga kapaki-pakinabang na bakterya na matatagpuan sa kalikasan sa mga paraan na iilan lamang sa ibang mga pagkain ang makakagawa. Pinapalakas nito ang bituka, binabawasan ang pamamaga, at naglalabas ng mga sustansya. Ano itong sinaunang tinapay na maaaring nagtataglay ng sikreto sa isang matatag na panloob na proseso ng pagtanda. Susunod ating imbestigahan ito.
Pangatlo, tinapay na sourdough, ang sinaunang tinapay na may panloob na kakayahang magpagaling. Isang lutuin na naiimpluwensyahan ng pasensya, oras at kalikasan mismo ay may isang banayad na malalim na kalidad. Isang uri ng karunungan ang kasama sa balat ng sourdough na tinapay na ginawa gamit ang mabagal na sayaw ng natural na fermentation sa halip na bilis o mga shortcut. Ang simpleng maasim na tinapay na ito ay nag-aalok ng higit pa sa sustansya para sa mga matatandang taong dumadaan sa mga hamon ng pagtanda. Nag-aalok ito ng pagpapagaling. Ang tunay na sourdough ay ginawa mula sa isang buhay na kultura ng ligaw na lebadura, wild yeast, at mabubuting bakterya salungat sa mga komersyal na tinapay na gumagamit ng mga kemikal na pandagdag at mabilis na tumataas na lebadura. Bukod sa pagbibigay sa sourdough ng kakaibang lasa nito, binabago ng proseso ng fermentation na ito ang pangunahing komposisyon ng tinapay. Tinatanggal nito ang mga sangkap tulad ng phytates na karaniwang pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral at pinaghihiwa-hiwalay ang gluten na ginagawa itong mas banayad sa mga sensitibong sistema ng panunaw. Bilang resulta, mas maraming calcium, magnesium at iron ang aktwal na nasisipsip ng katawan, mga sustansyang kailangan para sa malusog na dugo, matibay na buto at matatag na kalamnan. Ang sourdough ay isang regalo para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nahihirapan sa mabagal na panunaw o kakulangan sa ginhawa mula sa pamamaga. Ang isang balanseng bituka ay kilala na ngayon na nakakaapekto sa lahat mula sa paggana ng immune system hanggang sa katatagan ng mood at kalinawan ng pag-iisip. At ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na lumalaki sa panahon ng fermentation ay malaki ang naitutulong sa kalusugan ng bituka. Ang sourdough ay namumukod-tangi sa isang mundo kung saan ang mga gawang pagkain ay madalas na walang mga katangiang nagbibigay buhay. Ito ay buo na kapagpapagaling at buhay. Ang kakayahan ng sourdough na balansehin ang asukal sa dugo ay ang dahilan kung bakit ito ay mas kamangha-mangha. Ang istruktura ng carbohydrate ay nababago sa panahon ng fermentation na nagpapabagal sa bilis ng kanilang pagsipsip sa dugo. Ang mga senior na namamahala sa diabetes, pre-diabetes, o simpleng sinusubukang iwasan ang mga mapanganib na pagtaas at pagbagsak na maaaring magdulot ng pagkapagod, pagkahilo, at kapansanan sa balanse ay dapat bigyang pansin ito. Bukod pa rito, ang ritual ng paggawa ng sourdough, ang amoy ng isang hiwa na nag-iinit sa toaster at ang kasiyasiyang texture sa ilalim ng isang manipis na layer ng almond butter o avocado ay lahat may isang malalim na nakakapanatag na kalidad. Ito ay pagkain na nagpapaalala ng mga ala-ala ng nakaraan ng kasalukuyan at ng banayad na pagnanais ng katawan para sa balanse at ritmo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang paggawa ng sinadya mabagal na mga desisyon sa bahay ay madalas kung paano natin nabubuo ang ating kalusugan sa halip na umasa lamang sa pangangalagang medikal o mga iniresetang gamot. Sa pinakasimpleng anyo nito, ang sourdough na tinapay ay kumakatawan sa makapangyarihang katotohanan na ang fermented at binagong pagkain ay maaaring maging mapagkukunan ng lakas para sa katawan at kaluluwa.
Gayunpaman, mayroon pa ring babala kahit na tinatanggap natin ang mga nakapagpapagaling na tinapay na ito. Hindi lahat ng tinapay ay mabait sa atin. Kahit na sila ay kilala at minamahal, ang ilan ay lihim na nakakapinsala sa sirkulasyon, lakas at kalinawan ng isip. Posible kayang ang tinapay sa iyong mesa ay hindi namamalayang nagpapabilis ng iyong proseso ng pagtanda. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tinapay na dapat iwasan ng mga senior. 3 uri ng tinapay na dapat iwasan ng mga nakatatanda. Una, puting tinapay, white bread. Ang lihim na magnanakaw ng katatagan at lakas. Sa hindi mabilang na mga mesa sa kusina ay nagtatago ang isang lihim na banta na nagkukubli sa likod ng pagiging simple nito. Ang puting tinapay ay matagal nang naging pangunahing pagkain dahil ito ay nakakaginhawa, malambot at madalas na nagpapaalala ng pagkabata. Gayunpaman, ang tila hindi nakapipinsalang tinapay na ito ay maaaring maging isang tahimik na magnanakaw para sa mga nakatatanda na nagnanakaw. Sa katawan ng katatagan nito, umuubos ng enerhiya at unti-unting winawasak ang mismong mga mekanismo na nagpapanatili sa ating pagiging matatag, alerto at mobile. Ang puting tinapay na gawa sa pinunghari na refined flour ay walang taglay na germ na mayaman sa sustansya at panlabas na bran. Ang natitira na lang ay harina, starch, walang laman at mabilis masunog na mga carbs na nagbibigay lamang ng mabilis na pagtaas ng enerhiya at kasunod na pagbagsak. Ang antas ng asukal sa dugo ay tumataas ng hindi natural sa bawat hiwa na nagdudulot ng isang nagpapaalab na reaksyon na sumisira sa mga daluyan ng dugo, nakakasama sa kalinawan ng isip at ginagawang mas mabagal ang katawan, mas mabigat ang mga binti, at bahagyang mas pagod ang diwa. Ang mga pagbagsak at pagtaas na ito ay nakakapinsala para sa mga nakatatanda bukod sa pagiging hindi komportable. Ang puting tinapay at iba pang mga pagkaing may mataas na glycemic index ay nagpapabilis sa pagtanda ng mga arterya na nagreresulta sa kapansanan sa sirkulasyon, lalo na sa mga binti at paa. Bilang resulta, may mas malaking pagkakataon ng kawalan ng balanse at pagkahulog, na antala na paggaling at mas malamig na mga paa at kamay. Kapag ang pagkain ay hindi sapat upang mapanatili ang katatagan, ang pangunahing batayan ng kalayaan ay nagsisimulang manginig, ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang kakulangan ng fiber sa puting tinapay ay nakakasagabal din sa panunaw na madalas na nagreresulta sa hirap sa pagdumi, constipation, kakulangan sa ginhawa, at mabagal na tiyan. Kapag ang sistemang ito ay nakompromiso, nakakaapekto ito sa immunity, kalinawan ng isip at maging sa kalusugang emosyonal. Ang puting tinapay ay maaaring mukhang simpleng kainin, ngunit mayroon itong unti-unti at pinagsama-samang negatibong epekto sa katawan na unti-unting umuubos ng enerhiya at madalas na hindi napapansin hanggang sa magsimula na ang pinsala. Ang puting tinapay ay lumilikha rin ng maling impresyon ng pagkabusog na marahil ang pinakamapanlinlang na katangian nito. Hindi nito tinutugunan ang anumang pangangailangan sa antas ng selula, ang patuloy na pagnanais ng katawan
sa sustansya ay madalas na humahantong sa mas malaking gana, pagkain ng merienda at pagtaas ng timbang. Ang lahat ng ito ay lalong nagpapahirap sa puso-utak at tumatandang mga kasukasuan. Minsan isang pagkain na pampaginhawa ngayon ay nag-aambag ito sa mga pangmatagalang problema sa kalusugan tulad ng diabetes, sakit sa puso at pagkawala ng kognitibong pag-iisip. Ang puting tinapay ay hindi na dapat tingnan bilang isang kaugalian, kundi bilang isang ugali na dapat putulin. Ang paggawa ng isang mas mahusay na pagpili ng tinapay ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng anuman. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong lakasigla at kalinawan. Gayunpaman, hindi lahat ng panganib ay nakatago sa kahinahunan at kaputian. Ang ilan ay matingkad na kulay masarap at lumalabas sa mga istante ng panaderya bilang mga pagkain upang magbigay ng ngiti. Ngunit sa ilalim ng kanilang masayang panlabas ay may isang bagay na mas mapanganib. Sinisira nila ang iyong kalusugan sa bawat kagat. Maaari kang magulat sa susunod na tinapay sa aming listahan. Pangalawa, mga pastry at matatamis na tinapay, ang panlilinlang ng kasiyahan na umuubos ng iyong enerhiya. Kapag ang isang tray ng mga pastry o matamis na tinapay ay inilalagay sa mesa, isang partikular na kaginhawahan ang pumupuno sa espasyo. Ang malambot na gitna, ang ginintuang balat, at ang amoy na nagpapaalala ng mga nakaraang umaga, pista opisyal o pagbisita mula sa mga apo tulad ni Lito at Maria. Ang mga pagkaing ito ay umaapela sa puso pati na rin sa panlasa. Gayunpaman, may isang malupit na katotohanan sa ilalim ng kaginhawahang iyon. Ang mga matatamis na baked goods na ito ay maaaring isa sa mga pinakamasamang desisyon na maaari nating gawin bilang mga senior. Kasama rito ang mga pastry na may palaman, cinnamon roll, ensaymada at matatamis na tinapay. Ang mga ito ay mga pagkain na puno ng pinrosesong harina, pinong asukal at masasamang taba na tumatama sa katawan na may lakas na malayo sa pagiging banayad. Ang asukal pa lamang ay nagdudulot ng pagtaas ng antas ng glucose sa dugo na nagbibigay ng agarang tulong sa enerhiya para lamang bumagsak na nagiiwan ng pagkapagod, malabong pag-iisip at pakiramdam ng pagkaubos. Ngunit ang pangmatagalang pinsala ay mas malawak. Ang katawan ay itinutulak sa isang nagpapaalab na kondisyon kapag ang pagtaas ng asukal sa dugo ay nagiging karaniwan. Walang sigaw mula sa pangangati na ito. Ito ay bumubulong sa mga kasukasuan kung saan nagsisimulang manatili ang sakit, sa mga nerbiyos kung saan nagsisimulang humina ang pakiramdam sa puso, kung saan tahimik na nabubuo ang plaka, at sa utak kung saan nagsisimulang lumabo ang alaala. Ang mga epektong ito ay hindi tumatagal ng maraming taon para sa mga nakatatanda na ang kahusayan sa metaboliko ay humihina na. Pagkatapos ng ilang linggo o buwan ng tuloy-tuloy na pagpapakasawa, mararamdaman na ang mga ito. Gayunpaman, ang uri ng sangkap na hindi natin karaniwang nakikita, ang mga trans fat at hydrogenated oils, ay maaaring ang pinaka nakakapinsala sa mga matatamis na tinapay na ito. Hindi sila natural na taba. Ang katawan ay hindi kayang kilalanin o maiproseso
ng maayos ang mga inobasyong pang-industriya na ito. Dumidikit sila sa mga lamad ng selula sa halip na magbigay ng gasolina na humahadlang sa pagdaan ng mga sustansya at nakokompromiso ang integridad ng lahat mula sa mga selula ng utak hanggang sa tisyu ng kalamnan. Pinapataas nila ang pagtanda sa paglipas ng panahon sa halip na pabagalin lamang ito. Madaling balewalain ang panganib dahil ang kahon ay mukhang kaakit-akit. Ang isang hiwa na may kape ay tila hindi nakakapinsala at nagbabalik ito ng mga alaala ng mas simpleng panahon. Gayunpaman, ang mga kasiyahang ito ay may presyo. Tinatanggalan nila ang katawan ng balanse, lakas at kalinawan na napakahirap bawiin sa mga huling taon. Ang issue ay hindi ang pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagiging mulat at pagtrato sa yugtong ito ng buhay na may parehong pagsasaalang-alang at layunin na ginamit natin sa pagpapalaki ng mga pamilya, paglulunsad ng mga trabaho, at paglalakbay sa mga hamon ng buhay. Ngayon, higit kailanman ang ating kinakain ay nakakaapekto sa ating enerhiya sa halip na sa ating panlabas na anyo. Gayunpaman, ang mga tinapay na may glase o binudburan ng asukal ay hindi ang pinakamapanlinlang. May mga pangalan tulad ng multigrain o 12 grain na mukhang malusog. Ang ilan sa mga ito ay tahimik na nakaupo sa mga istante at nagbibigay sa atin ng maling pakiramdam ng seguridad. Ngunit ang nasa ilalim ng designasyong iyon ay maaaring parehong nakakapinsala. Suriin natin ang huling piraso ng tinapay na dapat mong pag-isipang muli bago mo pagkatiwalaan. Pangatlo, mga tinapay na multigrain, ang mapanlinlang na tinapay na nagkukunwaring nagpoprotekta sa iyo, isang label sa mga istante ng modernong supermarket ang tila nag-aalok ng ginhawa multigrain. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba-iba kayamanan at nutrisyon. At ito ay tunog malusog kahit na matalino. Ang ganitong uri ng tinapay ay tila isang mas ligtas na balanse sa pagitan ng lasa at kalusugan para sa mga senior na sinusubukang gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay mas komplikado dahil maraming mga multigrain na tinapay ang hindi tulad ng kanilang ipinapakita. Sa katunayan, sila ay mga tusong panlilinlang na lihim na sumisira sa mismong kalusugan na sinasabing itinataguyod nila habang nagbibigay ng impresyon ng sustansya. Ang issue ay kung ano ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan sa mga tinapay na ito. Ang isang tinapay ay hindi nangangahulugang naglalaman ng buong butil dahil lamang sa binubuo ito ng iba't ibang uri ng mga ito. Kadalasan ang mga butil ay sumailalim sa pagproseso na nag-aalis ng kanilang fiber, vitamina at mineral na nagiiwan lamang ng pampuno na arena. Kahit na may mga binhi ng flax o oats na binudbod sa ibabaw, ang pangunahing sangkap sa mga tinapay na ito ay pinungharina pa rin na kumikilos sa katawan na katulad ng puting tinapay. Muli, ang tahimik na halaga ng isang regular na ugali ay nagsisimulang tumaas habang tumataas ang asukal sa dugo. Bumagsak ang antas ng enerhiya at unti-unting tumataas ang pamamaga. Ang mga hindi sinasadyang kahihinatnan na ito
ay maaaring partikular na nakakapinsala sa mga nakatatanda. Ang katawan ay halos walang nakukuhang mga benepisyo sa metaboliko na lubos nitong kailangan. Walang regulasyon sa asukal sa dugo, walang tulong sa panunaw at kaunting proteksyon sa cardiovascular dahil sa pagkasira ng buong butil. Sa halip, ang katawan ay naiiwang nagpupumilit na mapanatili ang balanse sa harap ng pagdagsa ng mabilis na nasusunog na mga carbs at ang kasunod na pamamaga. Pagkatapos, merong emosyonal na aspeto. Ang pagkadismaya sa pag-iisip na pinapabuti natin ang ating kalusugan at pagkatapos ay malaman na tayo ay naloko. Ang pagkaalam na ang mga pagkaing ating inaasahan ay maaaring gumagana laban sa atin ay nakakadismaya at nakakabalisa. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay nagbibigay din sa iyo ng kapangyarihan dahil pinapayagan ka nitong gumawa ng iba't ibang mga desisyon. Bigyang pansin ang mga label at hanapin ang tinapay na naglilista ng 100% whole grain o 100% buong butil bilang pangunahing sangkap sa halip na malinlang ng mga terminong tulad ng multigrain o ginawa gamit ang whole wheat. Sa pagtanda, ang katawan ay matalino. Sa loob ng mga dekada ng pagbabago sa buhay at katatagan, sinuportahan tayo nito. Gayunpaman, ito rin ay naging mas reaktibo, sensitibo at nangangailangan ng nutrisyon na nagtataguyod ng pagpapagaling sa halip na hitsura lamang. Ang pagpili ng tinapay ay hindi na dapat batay sa marketing o ugali. Dapat itong taos-puso at naaayon sa buhay na nais pa nating mamuhay. Ang halaga ng bawat kagat at isang mas malalim na katotohanan ang nagiging maliwanag kapag isinasaalang-alang natin ang mga aral na ito. May higit pa sa pagkaing ating kinakain araw-araw kaysa sa kalusugan lamang. Ito ay may kinalaman sa kalayaan, ang kakayahang mamuhay ng malaya, mag-isip ng malinaw, maglakad ng may kumpiyansa at sa huli ay tumanda ng may gilas, dignidad at lakas. Ang bawat kagat ay mas mahalaga kaysa sa ating iniisip habang tayo ay tumatanda. Ang pagkaing dati nating kinakain ng walang pag-iisip ngayon ay may kakayahang suportahan ang ating mga katawan o unti-unting sirain ang katatagan, katalinuhan at pag-asa sa sarili na ating pinag-ingatan sa buong buhay natin. At sa kabila ng pagiging pamilyar at kababaang loob nito, ang tinapay ay mas malaki ang naiaambag sa balanseng iyon kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pagpili ng maling tinapay ay may epekto sa higit pa sa iyong timbang. Lihim itong nakakaapekto sa sirkulasyon, asukal sa dugo, kalusugan ng kasukasuan, at maging sa iyong pakiramdam ng katatagan habang tumatayo mula sa isang upuan o naglalakad. Ang gastos ay dumarami sa paglipas ng panahon. Kahit na ang pagkain ng isang piraso ng puting tinapay o matamis na pastry araw-araw ay maaaring mukhang isang maliit na kasiyahan, ang tunay na halaga ay unti-unting nararamdaman sa anyo ng pagkapagod, namamagang tuhod, mga sandali ng pagkalimot at hindi gaanong tiyak na mga hakbang. Ang mabuting balita ay anuman ang edad, ang katawan ay tumutugon pa rin sa pagbabago. Sa pamamagitan ng paglipat sa mga tinapay,
na nagpapatatag sa halip na magpataas, na nagpapalusog sa halip na magpamaga, binabawi mo ang kontrol sa iyong dieta. Ginagawa mo ang desisyon na panatilihing malakas ang iyong mga binti sa ilalim mo, palusugin ang iyong isipan at suportahan ang iyong puso. Iyan ay paggalang sa sarili, hindi lamang mahusay na nutrisyon. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Ang pagtanda ng may dignidad ay hindi tungkol sa mamahaling mga suplemento at masalimuot na dieta. Nagsisimula ito sa maliliit at matatalinong mga hakbang na ginagawa ng regular na may pagsasaalang-alang at layunin. Isa sa mga pagpipiliang iyon ay ang pagpili ng tamang tinapay. Kahit na ang isang hiwa ay maaaring mukhang simple, unti-unti itong nag-aambag sa pundasyon na sumusuporta o unti-unting sumisira sa iyong kalayaan sa paglipas ng mga linggo, buwan at taon. Sa susunod na kukuha ka ng tinapay na iyon, sa estante tanungin ang iyong sarili, pinapakain ba nito ang buhay na gusto kong panatilihin? Dahil sa huli ang iyong kinakain ay nakakaapekto hindi lamang sa iyong gutom sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa iyong lakas sa hinaharap. Karapat-dapat kang harapin ang hinaharap ng may kumpiyansa, kalinawan at katatagan. At isang bagay na kasing simple at makapangyarihan ng tinapay sa iyong plato ang maaaring maging simula ng lahat. Ang layunin ng mga aral na ito ay hikayatin kayong mamuhay ng lubos at tunay. Ngayon, ikalulugod kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-isip po kayo sandali at ibahagi sa comment section sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanang ito, tulungan natin ang isa't isa. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga video na tulad nito. Huwag din pong kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makinabang din dito. Maraming salamat po sa inyong oras at hangad ko ang inyong masaya at malusog na pamumuhay.